Ang video na ito ay patunay kung paano kumikilos at nagtatrabaho ang mga tao para makakuha ng bagong manlalaro, hindi chismis. Partikular ang pagkuha, walang iba kundi si Erling Braut Haaland, striker ng City na maaring mapunta sa Barca. Ang eksklusibong balita na mamamahayag mula sa Diaryong Sport, si Carlos Amonfort ay umikot na sa buong mundo. At pakinggan mo dahil ikukwento ko sa iyo kung ano ang nangyari. Pinag-uusapan ba natin ang pinakamalaking signing ng dekada o isa lang itong panlilinlang ng eleksyon ni Victor Font? Lahat yan dito sa Barca Hoy. Like at subscribe na mga kaibigan. Simulan na natin. Narito sina Carles Planchar at Xavier Aguilar mula sa team ni Victor Font na nakipagpulong sa mga opisyal ng City. Sa screen, makikita ang mukha ng dalawang taong ito na nakipagpulong sa mga opisyal ng Manchester City. Sa simula, usapan nilang tatalakayin si Erling Braut Haaland. Mamaya, ikukwento ko lahat ng nangyari. Dahil may ibang tao pansinin, makikita rin kung paano sila umalis na hotel. Nangyari ito sa Madrid kahapon bago ang laban ng Real Madrid at City sa Champions. Sa screen, ang dating opisyal ni Joan Laporta na ngayon ay CEO ng City na si Ferran Soriano na lumabas na may kasamang iba. Pansinin din sa screen, pag-uusapan din mamaya ang isa pang mahalagang tao sa pamunuan ng City. Pinag-uusapan natin ang sports director na si Hugo Viana na yung kay Carlos Amonfort ay nakipagpulong kasama ang dalawang taong ito. Pinag-uusapan natin si Victor Font, ang dating manlalarong Portugis na ngayon ay nagtatrabaho ng malapitan kay Pep Guardiola at sa buong pamunuan ng sports ng English na koponan. Binibigyan diin ng ating kasamahan na si Carlos Amonfort mula sa Diaryong Sport na ang taong ito na sa itaas ng ulo ko, dito sa itaas, ay si Carles Planchar. Carles Planchar. Nagtrabaho siya na malapitan sa loob ng 20 taon kasama si Pep Guardiola, kapwa sa Barca at sa Bayern Munich, kaya naman ang relasyon nila ni Pep ay pambihira. Pamilya, malinaw kong sinasabi, galaw ito para sa eleksyon. Talagang mula ito sa grupo ni Victor Font na gusto nilang ipakita ang mga larawang ito para magmuhang may ginagawa, para magmuhang may sinusubukang gawin at ibenta. Na ang kandidatura ni Victor Font ang magkakaroon ng prioridad kung sakaling magaganap ang pagkuha kay Haaland. Itong ibinalita sa Diaryong Sport. Malinaw na naganap ang pagpupulong. Sa screen makikita si CEO Ferran Soriano, si Hugo Viana at mga kinatawan ni Victor Font. Pamilya, linawin natin na ibang pagpupulong ng mga taong ito sa kandidatura ni Victor Font. Iba namang usapan kung nagtipon sila para makipagnegosasyon kay Erling Braut Haaland. Isang bagay na malinaw namang walang saysay dahil ikukwento ko agad sa iyo ang totoong nangyari. Naiintindihan ko na kailangang ipakita ng grupo ni Victor Font sa mga tao at miyembro na sila ay karapat-dapat at konektado at nais nilang magdala ng bagong manlalaro sa Barca, isang bagay na tila hindi ka panipaniwala. May lohika pero malaki ang kapangyarihan ni Joan Laporta na kailangang tapatan nila sa anumang paraan. Ginamit nila si Xavi Hernandez, ginamit nila si Messi sa buong kampanya para subukang pabagsakin si Laporta at makakuha ng mga boto. Ngayon, ang pinakahuli ay ang galaw na elektoral sa Madrid sa hotel ng City kasama sina Ferran Soriano at kanilang grupo. Kaibigan sila ni Victor Font at ni Carles Planchar mismo na ipinaliwanag kong kaibigan ni Pep Guardiola. Posibleng magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng City leaders at grupong ito na wala pang opisyal na posisyon. Mga miyembro lang sila ng team ng isang kandidato sa pagkapangulo ng Barcelona at yun talaga ang sitwasyon na ikukuwento ko sa iyo ngayon. Dahil alam nyo ba, kailangan nila ng pangalan. Kailangan nila ng isang signing, kailangan nila ng kahit ano para subukang mula ngayon hanggang linggo makuha ang tiwala ng mga miyembro ng Barca. Ang pangalan ni Haaland, sigurado akong magugustuhan ng lahat. Pero matapos ang nakakahiya nilang laro kahapon kontra Real Madrid, hindi ko alam kung gusto pa ng mga tsule na dumating si Haaland sa Barca. Pero sige pamilya, tuloy pa rin ang usapan at ikukwento ko sa inyo ang nangyari dahil matindi talaga, huwag kayong aalis. Tingnan ninyo ang nangyari pamilya. Kasi nagsalita si Rafaela Pimienta na siya ngayong representante ni Erling Braut Haaland at may sinabi siya na ikinagulat ng lahat. Siya ang nag-alaga kay Haaland nang mamatay ang dating niyang tagapamahala. Siya na ang pumalit kay Mino Raiola sa pamamahala ng lahat ng operasyon at kontrol kay Haaland ng Manchester City. Kaka-renew lang ng kontrata ni Haaland.
At pakinggan ninyo dahil sinabi ni Rafaela Pimienta ang mga sumusunod. Sa isang pahayag sa El Chiringuito, sinabi ni Rafaela Pimienta na wala pang naging anumang kontak, pakinggan ninyo, ni sa kanyang manager o kay Erling Haaland. Ibig sabihin, itinatanggi niya na nagkaroon ng meeting na ito ay napag-usapan, napagdebatehan o napabalita. At na mapunta si Haaland sa FC Barcelona. Sinasabi ngayon na baka napag-usapan lang na kung aalis si Haaland sa City, pupunta siya sa Barca. Ngunit ito raw ay kay Victor Font lang at tuluyang pinabulaanan. At narito ang video kung saan sinabi ni Rafaela Pimienta na masaya si Haaland sa City at hindi siya nakipag-usap sa kahit sinong kandidato ng Barca. Malaking dagok ito, lalo na sa mga gustong ibenta ang ideya na mapupunta si Haaland sa Barca dahil kay Victor Font na isa namang malaking kasinungalingan. Nakumpirma ni Carlos Monfort ng Diaryong Sport. Nakita natin sa video na totoo nga, nagkaroon ng pagpupulong kasama ang mga opisyal ng City pero walang pagpupulong tungkol kay Haaland. Mariing pinabulaanan ito ng namumuno, may kontrol at nangangasiwa sa kanyang mga serbisyo. At siya rin ang, kung sakali, dapat makipag-usap kanino man kay Victor Font, kay Laporta o sa kahit anong kuponan na magtatanong kung magkano si Haaland, gusto ko siyang kunin. Pero si Ginang Rafaela Pimienta ang nagpasinungaling sa lahat ng ito. Kaya malinaw na si Victor Font ay walang hawak na kahit ano. Ibig sabihin, sa pananaw ko, lubos na kabiguan. Nagbebenta ng ilusyon at ginagamit si Xavi Hernandez na sa totoo lang ay nagpapadala lang sa kanya. At ngayon, tungkol kay Haaland, sa tingin ko isa itong malaking palabas lang. Pamilya, isang malaking palabas lang. Kung umabot ka sa puntong ito ng video, isulat mo, Haaland, ilusyon o Haaland, realidad. Ano sa palagay mo? Sige, tingnan natin kung ilan ang magsusulat niyan. Sa tingin ko, malinaw naman, puro palabas lang dito. Hindi ko na matingnan pero ayos lang, ganyan talaga. Nalulungkot talaga ako. Nalulungkot ako na ginagamit ang mga manlalaro, mga tao, mga alamat. Pero ganyan talaga ang kampanya. Pamilya. Maraming pagkakamali sila Porta. Pero naniniwala akong suportado siya ng kanyang proyekto sa sports kasama si Deco, si Hansi Flick at ang team na nabuo niya. Bukod pa dyan, inayos niya ang mga account. Marami pang kailangang gawin, syempre. Binawasan ng Barca ang salary mass ng mahigit 50%. Naabutan niya ang isang bagay na hindi na talaga kayang ituloy kung pag-uusapan ang pera. Sinimulan na rin ang mga gawain sa Camp Nou na ngayon ay realidad. Ngayong linggo, mahigit 62,000 ang dadalo. Sa tingin ko, pinapatunayan ng kanyang trabaho, tiwala at karanasan ang kakayahan niya. Hindi totoo ito dahil walang mga pantasya na may pangalan tulad ni Erling Haaland, kaya hindi pa ito pwedeng pag-usapan. Malalaman natin pagkatapos ng linggo dahil totoo nga magsisimula na tayong makakita ng mga galawan. Pero totoo ba ito? Kasama si Deco sa telepono, tumatawag sa mga koponan at tinitingnan ang mangyayari. Aalis ba si Lewandowski o Ferran Torres? Mananatili ba si Rashford? Kailangan na kailangan talaga ng Barca ng number siyam, pero hintayin natin ang mangyayari. Kaya sa ngayon, mananatili muna tayong kalmado at alam nyo naman na ito ay lubos na hindi totoo. Oo, nagkaroon ng pagpupulong ang mga tao ni Font sa kampo ng City. Pero guys, linawin natin, wala talaga na nangyari tungkol kay Erling Haaland. Kaya sa tingin ko, malinaw ang video at maayos kong naipaliwanag. Kaya inaasahan ko ang suporta nyo sa komento at sabihin sa akin. Ano masasabi nyo sa ginawa ng grupo ni Victor Font ilang araw bago ang eleksyon? At syempre, tungkol kay Haaland, ano ang palagay nyo na yung alam na natin ang totoo? Ano ang masasabi nyo sa akin? Pindutin nyo ang like button at magkita-kita tayo sa susunod na video. Tandaan, sa linggo may malaking laban ang Barca Sevilla dito sa channel. Mahal ko kayo, maraming biyaya at sana maging maayos ang lahat. Barca kahapon, ngayon at palagi, hindi lang para sa kulis.